Hello everyone and welcome back on my channel. And for today's vlog ay pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang mga naging ka-love team ni Julie. Well, kung tutuusin guys, wala naman masyado, diba? Kasi nga, maiksi lang ang inilagi ni Julie sa larangan ng showbiz, especially nung siya ay nagdadalaga na. Kung tutuusin guys, dalawa lang naman talaga ang naging leading man ni Julie sa showbiz industry. Yon ay sila Edgar Mande and of course, si Albert Martinez. Okay, so uunahin na natin si Edgar Mande. At para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, Edgar Mande started his movie career way back in 1981 when he was 22 years old. And isa siya sa mga original Liberty Boys na sikat na star builder and reporter na si Mr. Alfie Lorenzo. Ang Liberty Boys ay kinabibilangan nila Ray PJ Abellana, Lito Pimentel, and Edgar Mande na sumikat noong early 80s. And we have seen him sa mga pelikula ng Regal noon na ang kadalasan ay mga beat role lamang ang ginampanan ni Edgar Mande, kagaya ng Boys Town, Believe It Boys, Santa Claus is Coming to Town, Schoolgirls, at iba pa. And his biggest break came along when he joined the cast of Annalisa. And it all happened in 1982, right after Julie celebrated her 14th birthday. So, ng mga panahong yon ay ganap na nagdadalaga ang batang si Annalisa. Kung kaya naman nagkaroon ng transformation ang teleserye at ito nga ay naging Annalisa 14 at mas lalong dumami ang taga-subaybay at tagahanga ni Julie or ni Annalisa, especially na magkaroon na ito ng love story. But before Edgar Mande, ay si Ray PJ Abellana muna ang nagsilbing unang manliligaw ni Annalisa. At masasabi natin na dumarami rin ang mga followers nilang dalawa sa katauhan ni Annalisa at ni Lester. And in fact, ay nagkaroon pa ito ng very memorable na pictorial sa isang beach sa Cavite noong 1982. At alam nyo ba guys na sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-bathing suit si Julie during the pictorial. And si Edgar naman was wearing a skimpy maong shorts. At alam nyo ba na merong nakakatuwa at nakakakilig na kwento when they were shooting the said promotion and ilan sa mga eksena na naging part ng teleserye din. Pero pasensya na kayo at hindi ko mai-elaborate ang mga ito. Kasi guys, the whole story was narrated or written in Julie's book. So para sa mga nakapag-avail na ng book, siguro kayo man ay kinilig din doon sa story na sinasabi ko. And I think I have said in my earlier vlog that Julie and Edgar is going to be built up as love team sa pelikulang Mother Dear. Pero yun nga lang na si Direk Lino Broca na nag-direct ng nasabing movie ang nagpa-revise ng script nito dahil feeling daw ni Direk ay parang masyadong napakabata pa ni Julie para ma-involve sa mga love story. Kung kaya naman sa Mother Dear ay ginampanan na lamang ni Edgar ang pagiging tiyo ni Julie. But due to public demand na talaga namang marami na ang followers nila, kung kaya't naisipan naman ni Mr. Robitan na pagsamahin ng dalawa sa pelikulang Iiyak Ka Rin na marahil ay napanood na ninyo dito rin sa aking channel, hindi ba? Pero alam nyo ba at that time guys, ay medyo nag-aalangan din noon si Robitan dahil Edgar Mande was already projecting sa mga sexy roles noon. At naging kilala si Edgar dahil even before Iiyak Ka Rin, ay nakilala na rin si Edgar sa paglabas sa mga pelikulang sexy na kasama noon ang nasirang si Stella Estrada. Pero ganun pa man, ay nag-click pa rin ang tambalang Julie and Edgar. At kung titingnan mo naman talaga ang mga mukha nila guys, diba? Parehong napakaamo ng mukha, both Julie and Edgar, na parang meron talaga silang chemistry sa isa't isa. Pero yun nga, as we all know, as much as possible ay ayaw talaga ni Julie na ma-identify siya sa mga love team because she started solo anyway and as a child star. And the second one na naging partner or love team ni Julie sa Annalisa ay si Albert Martinez. Siguro naman hindi ko na kailangan ipakilala sa inyo guys si Albert Martinez because up to this time, he is highly popular and very well in demand the actor. Mapa TV man or mapa pelikula. So after Edgar Mande, si Albert Martinez naman ang ipinasok na producer na si Mr. Ray Benedicto para maging isa pa sa mga manliligaw ni Annalisa. And this happened also in the late part of 1982.
And among the three Annalisa suitors na sila PJ, si Lester, or si Glenn, ay si Glenn ang mapalad na naging boyfriend ni Annalisa sa serye. At alam nyo ba guys na talaga namang sobrang instant click ang love team ni Annalisa at ni Glenn sa nasabing serye. At ang sabi pa ng mga insiders sa Annalisa ay talagang bumabaha sila ng mga sulat noon ang nagre-request na gawin ng permanent si Albert Martinez. Dahil alam nyo ba na initially, Albert Martinez was just offered a 6 months contract na maging part ng show. And through the insistent public demand, ay pinapirmang muli ng kontrata si Albert Martinez para maging mainstay na ng Annalisa. And ako naman personally, ay napanood ko sa Annalisa noon until March of 1985. Ay sobra na ang dinaranas na sakit ni Julie. Hindi ko nga makakalimutan ang isa sa mga eksena noon na hanggang ngayon ay nakatanim pa sa isip ko, kung saan ay kinuna na si Julie sa kanyang hospital bed sa UDMC Hospital. At kung titingnan mo doon sa eksena ay talagang mukhang malakas si Julie at parang wala itong sakit. Nagkukulitan sila habang si Julie ay nakahiga doon sa kanyang bed and at pinagbabalat ng oranges ni Albert si Julie at ito ay sinusubuan niya. Tapos ay nagtatawanan sila. Syempre alam mo na yung mga kilig moments. At pagdating naman sa pelikula, alam nyo ba na ang una sanang pelikulang pagsasamahin at ilo-launch ang dalawang Regal babies na si Janice de Belen along with Gabby Concepcion and Albert Martinez was supposed to be in that movie Tender Age na ipalalabas sana ito noong December noong 1982. Pero alam nyo ba guys na nakapag-start na sila ng shooting ng nasabing pelikula. And in fact ay maraming araw pinahanga noon si Julie dahil sa galing nito sa pagsasayaw dahil kinunan guys yung opening number nilang 4 at ito ay ginanap pa sa Sampaguita Studios and yun nga for some reasons ay hindi na ito natuloy. Pero nang makausap namin guys si Albert Martinez, ang sinabi niya kung bakit pala hindi natuloy ito ay dahil nag-quit na si Janice. Yung nabalitaan niyo siguro na premature quitting ni Janice in showbiz. That happened second quarter of 1983. And pamula nun ay na-shelve na ang pelikula. And eventually, ang pelikulang ito ay napunta na sa Regal Babies Batch 2 na sila Gretchen Barreto at Nadia Montenegro noong 1984. And the whole script was already revised. Yung the whole story ay talagang ibang-iba na dun sa original. Mas maganda sana. And it was very unfortunate na hindi na nabigyan ng pagkakataon na makagawa pa ulit si Julie and Albert ng kahit na isang pelikula man lamang. Yes, nagkasama naman sila sa Daddy's Little Darlings pero hindi rin naman sila magka-eksena doon dahil ang partner ni Albert was Janice de Belen. And I'm pretty sure na maraming interesado sa inyo at nagtatanong kung totoo ba na nanligaw si Albert kay Julie. Di ba yung sa nakaraang vlog natin ay sinabi ni Julie sa isang exclusive interview sa magazine na friends lang sila at parang magbarkada ni Albert Martinez. Although sinabi ni Albert na bakit hindi na lang nila totohanin. Pero alam nyo ba guys na meron ding story dito at mismong ikwinento ito ni Albert Martinez sa amin, including Michelle Villamor, the book author, nang si Albert Martinez ay makapanayam namin para sa isang exclusive interview namin noon sa isang restaurant sa Quezon City. Actually guys, masarap kausap si Albert Martinez and napakarami niyang fond memories na i-share about Julie at ang sobrang paghihinayang nito sa pagkawala ni Julie. Pero again, I am very sorry pero I really cannot elaborate at hindi ko pwedeng sabihin ito on my vlogs. Dahil syempre guys, ito ay nasa book content ni Julie. And syempre, as much as possible, we would also wanted to protect the book, diba? So, hindi ko naman pwedeng sabihin yung mga stories or yung content ng book, especially sa mga interviews ng mga artista tungkol kay Julie. So, yun, again, if you still don't have the book, it is still available. So, please visit the GIML Publishings. And talagang malalaman ninyo ang napakaraming kwento, ang napakaraming interesting facts about our ultimate idol na si Julie Vega. And here are the shoutouts of the week. Substaff A. Fernandez, Vince de los Reyes ng General Trias Cavite, Susan De Vera ng Alabang, Muntinlupa City, Gloria Ramirez ng San Andres, Malate, Pinky Kicho from Bacoor, Cavite, Victoria Aslabas McHeaven of Misamis Oriental, Celia Kulala ng San Ildefonso, Bulacan,
Gemma Tugbo from Naiya, Pasay. Rosemary Adante Co from Binondo, Manila. Ronilo Clemente from Baliwag, Bulacan. Marcy de la Cruz from Quezon City. Marilyn Gayla from Candelaria, Quezon. Imelda Gilito Bindol of Dasmariñas, Cavite. Grace Marasigan Payad from Silang, Cavite. Marites Tabihe from Bagong Barrio, Caloocan City. G. Liamera Cruz from Taguig City. Marlea Balsita ng Baguio City. Josephine Magnaye ng Bawan, Batangas. Sally Faustino. Violeta Sulayaw Tolentino ng Mabalacat, Pampanga. Aida Escanilla from Gagalangin, Tondo, Manila. Merlisa Abesta from Cebu City. Mavic Enciso from Bikutan, Taguig. Priscilla Felipe ng Caloocan City. Susan Conejos. Anita Alcantara. Angelita Rivera from Hong Kong. Gloria Dino. Sonny Kaaya. Leticia Mabahin and LJ Galban Jacob from Antipolo City. V. Monge Martinez ng Tarlac City. And last but not the least, Annie Reyes ng San Pablo City, Laguna. Uy, may isa na naman akong kababayan. At para sa mga hindi nakasama for this week's shout out, ay again, bawi na lang ulit tayo sa susunod nating vlog. And thank you all for always being there and always supporting me sa aking mga vlog about Julie. Or sa mga pelikulang ina-upload ko para naman ma-share ko ito sa inyo. Basta ba, hindi tayo hahabulin ng copyrights, guys, di ba? And again, kung gusto niyo pa-shout out, just put your comments below or visit the official fan page of Julie, which is Julie Vega Forever Facebook page. And I'll give you one trivia. Alam nyo rin ba that in 1984 ay muntik na rin magsama sa isang pelikula through Larry Santiago Productions sila JC Bonin at si Julie? Mukhang okay din, no? Kasi kung titingnan mo yung mga faces nila, mukhang may chemistry yung dalawa. At saka kasi guys, ang problema noon kay Edgar Mande at kay Albert Martinez, sobrang mas ahead ang mga ito kay Julie. Like si Julie was only 14 then, di ba? Si Edgar Mande and si Albert Martinez was already 22 at that time. So talagang napakalayo ng gap nila. Unlike kung kay JC Bonin, na talagang kasing edad ni Julie, ay mukha talagang mas bagay na bagay sila. Sayang at hindi rin natuloy ang project na yon. And ito nga, in the later part of 1984, ang isa naman na naliling kay Julie ay ang isa sa mga baguette star naman na si Herbert Bautista. At siguro, lingid din sa inyong kaalaman, ay talagang naging very interested si Herbert Bautista sa kanyang panliligaw kay Julie Vega. Ayun din guys, kasama rin sa book ni Julie ang kwento, panliligaw ni Herbert kay Julie. And there you go, ladies and gentlemen, JVFs. I do hope na nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan para sa vlog na ito. And I would like to thank you all guys sa patuloy ninyong panunood at walang sawang pakikipagkwentuhan sa akin tungkol sa nag-iisa nating idol na si Julie Vega. Yon ay hindi naman natin ma-achieve kung hindi dahil sa inyong suporta. Kaya't makakaasa naman kayo na patuloy akong magbibigay ng mga vlog sa inyo at magkikwento and isi-share ko sa inyo ang mga istorya tungkol kay Julie Vega. And kung kayo ay napadaan lang sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button and paki-like na rin ang aking page kung kayo ay nag-enjoy. And don't forget to hit the bell button para parati kayong updated sa aking mga latest vlog or kung meron tayong mga pelikulang in-upload. Take care and God bless! Kaya't hanggang sa muli, this has been Dennis Lester. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Bye! JVFs, please subscribe also to my personal YouTube channel, ang The Red Chinoy. Thank you!